Mapagpalang araw po ng linggo sa inyong mga kapatid dyan sa Majuro Christian Church. Ngayon po ay August 25, year 2024. Tayo po ngayon ay nasa pagpapatuloy ng ating pag-aaral po sa book series natin sa Gospel of Matthew. Nandito na po tayo sa kabanatang 11 at 12. Last Sunday po ay nabigyan pansin natin ang kabanata 11. Okay? At dito na po tayo sa kabanatang 12 sa talatang 1 hanggang 21. Salamat po sa inyong pagbasa sa mga talatang ito. Nandito pa rin po tayo sa kabanatang ito, sa dalawang kabanata na ito na may kinalaman po sa The King's Conflict. Ay nakita po natin dito yung sa halip na maging tugon ng mga tao sa pangangaral at pagtuturo ng mga propeta at ng mga lingkod ng Panginoon, ay nangangailangan sila ng tugon ng pagtitiwala o pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Pero ang tugon po nila ay puro paghihimagsik, puro laban po sa ating Panginoong Kristo, lalo na po ang mga punong mga relihiyon, Skriba, Pariseo, na lumalaban sa ating Panginoong Hesu Kristo. So bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay humingi ng gabay sa ating Panginoong Kristo at bigyan tayo ng karunungan sa tulong ng Banal na Espiritu at tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon. Muli po sa inyong kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kami po ay tulungan niya na maunawaan namin ang pag-aaral namin sa kabanatang 12 ng aklat po ng Mateo. At turuan niyo po kami, gabayan at makita ang mga katotohanan na nais mong ipakita sa amin. Kayo ang patuloy namin makilala at mabigyan po namin ng kaluwalhatian at paglilingkod ng bawat isa para sa aming Panginoon. Gabayan niyo po kami at pagpalain sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po muli at kamusta po kayo mga kapatid dyan sa Majuro Christian Church. Loobin ng Panginoon ay maaring sa susunod na mga linggo ay makasama ko na po kayo. At ako po inyong makasama na dyan upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Okay. Sa ating pag-aaral na nakita po natin dito ang iba't ibang paghihimagsik, sa chapter 11 po, verse 1 to 30, ang paghihimagsik laban sa kanyang mga propeta. So dito sa chapter 12, nandito na po tayo sa verse 1 hanggang 21, ay ang paghihimagsik laban sa kanyang mga prinsipyo. Okay? So sa biyaya ng Panginoon ay makita natin anong mga prinsipyong ito at anong mga katotohanan na napakagandang panundan natin sa ating Panginoon Kristo. Sadyang nilabag ng ating Panginoon Kristo ang mga tradisyon ng Sabat sa ilang pagkakataon. Itinuro niya sa mga tao na ang mga panlabas na batas ay hindi kailanman makapagliligtas sa kanila o makapagpapabanal man sa kanila. Ang tunay na katuwiran ay kailangang magmula sa loob ng ating puso. Okay, marami po kasing ganyan, masyado tayong humahawak, pinangahawakan po natin ang mga bagay na panlabas lamang. Pero hindi tayo tumututo sa isang napakahalagang bagay mula sa ating puso. Tandaan po natin, iyon po ang pinakauna, iyon po ang pinakamahalaga. Ang salitang Hebreo na sabot ay nangangahulugan pong magpahinga. Yan po yung Sabat. Na nagpapaliwanag kung bakit ipinapakilala ni San Mateo ang mga salungatan sa Sabat. Sa puntong ito na ating makikita. So nag-aalok ang ating Panginoon Kristo ng kapahingahan sa lahat ng lalapit sa Kanya o magtitiwala, na alam natin na walang pahinga sa mga reliyosong obserbasyon lamang. Ito sana ang makita natin, na layunin ng ating Panginoon Kristo ang mabigyan niya tayo ng tunay na kapahingahan sa pamagitan lamang ng ating Panginoon Kristo. Ayon sa Deuteronomio, kabanatang 23, 24 at 25, ay isang naayon sa batas na busugin ang iyong gutom mula sa bukid ng iyong kapwa.
Yan ang sabi ng kautusan, yan ang sabi ng Deuteronomio. Ngunit hindi ang paggawa nito sa Sabat ay isang paglabag sa batas ayon sa mga tradisyon ng mga eskriba at mga Pariseyo, dahil ito ay nangangahulugan ng paggawa. Ito po ang nakakalungkot. Ang Sabat ay hinaluan nila ng mahigpit na tradisyon na ginagawa nila sa tuwing araw ng Sabat. So ang ating Panginoon Kristo ay nagbigay po siya ng 3 ulit na tugon sa kanilang mga akusasyon sa ating Panginoon Kristo, no? Dahil alam natin ay naakasuhan siya na naparito siya para wasakin ng kautusan, hindi irespeto, hindi gawin o ano paman. Pero alam natin na parito ang Panginoon na siyang tumupad ng kautusan, no? Siya ang perpektong gumawa ng mga bagay na ito hanggang siya ay mapako sa krus, na ipinakita niya na talagang naging makatuwiran ng ating Panginoon Kristo. So 3 mga masasabi nating apela ng ating Panginoon. Umapela siya, no, dahil sa mga pagbibintang sa kanya ng mga ganito, na tila baga ang paggawa niya ng mabuti o pagpapagaling sa araw ng Sabat ay tila baga sa ilalim ng utos ng Sabat, sa ilalim ng tradisyon ng mga punong relihiyon na ito, ay isang karumal-dumal ang ginawa ng ating Panginoon at hindi karapat-dapat. Una, makikita natin sa verse 3 and 4 na apela ng ating Panginoon sa kanila. Verse 3 and 4. Umapela siya sa pamamagitan ng halimbawa ng isang hari. Walang ibang itong si Haring David, no? May mga itinatalagang tinapay na kakainin na para lamang sa mga saserdote na alam natin, no, sa panahon ng Lumang Tipan. Ngunit may pagkakataon itong si David at ng kanyang mga kawal ay nagutom. Ano ang ginawa nila? Kinain nila ang tinapay na nakalaan lamang na dapat para sa mga saserdote. Okay? So ibig sabihin, nilabag ni Haring David kasama ng kanyang mga kawal ang mahigpit na utos na ito, na dapat ang kakain lamang ng tinapay na tinalaga na ito ay para lamang sa mga saserdote. Pero mapapansin natin ay hindi nila kinundena o hinatulan man si Haring David kasama ng kanyang mga kawal. Hindi kaya makatuwiran na sa ginawa ng ating Panginoon na nagpagaling siya, gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat, ay papansinin natin yung kanyang ginawa at pararatangan natin siya na binastos niya at hindi niya tinupad o ginalang ang araw ng Sabat. Hindi kaya mas malinaw na pagkondena dapat hatulan kung talagang ito ay talagang napakahigpit at hindi karapat-dapat, ay hindi kaya dapat mas sinatulan si Haring David sa kanyang ginawa kasama ng kanyang mga kawal, no? Kung ikukumpara natin, kaya ito ang ginamit ng Panginoon. Makikita natin yan sa 1 Samuel chapter 21. Mababasa ninyo yung story ni David. Ang kanyang mga kawal ay nung magutom sila, ay kinain nila ang tinapay na itinalaga lamang para sa mga saserdote. Sa verse 5 and 6, sa ikalawang pagtugon ng Panginoon o kanyang pag-apela. Ito naman ay tungkol sa pag-apela niya sa mga hari o sa hari, no? Ang mga saserdote ay kailangan mag-alay ng isang tiyak na bilang ng mga hain sa araw ng Sabat. Mababasa natin yan sa Bilang o Numbers chapter 28 verse 9 to 10. May tamang bilang, dami na mga ihahandog o alay sa araw ng Sabat. Pero makikita natin at mababasa natin sa mga talatang ito na winalang galang ng mga pari sa templo ang Sabat. Ibig sabihin, hindi nila tinupad, no? Ang bagay na yun, ang mahigpit na kautusan sa araw ng Sabat, kung ilan ang bilang ng mga dapat ibigay na handog. Hindi nila iginalang, no? Winalang galang ng mga pari sa templo ang araw ng Sabat. Pero kinundena ba sila? Hinatulan ba sila? Hindi rin, no? So sa katunayan, ang kanilang paglilingkod dapat ay bilang pagsunod sa batas na ibinigay ng Diyos, lalo na tungkol
sa mga handog sa araw ng Sabat. So ipinahiwatig nito na ang mga tradisyon ng tao tungkol sa Sabat ay mali, no? Na sinasalungat nila ang sariling batas ng Diyos. Masyado silang mahawak, masyado nilang pinangatwiran ng kanilang mga tradisyon. Pero hindi nila alam ang mismong tradisyon nila ay lumalabag, no? Ay sumasalungat sa batas na ginawa ng Diyos. Yun po yung pangalawa na apela ng ating Panginoong Kristo. Ikatlo, sa verse 7, no? Matthew 12:7, basahin ko nga itong verse 7 na ito. Ngunit kung nalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi handog, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. So ikatlo, no, na makikita natin dito ay ang pag-apela ng ating Panginoong Kristo, isang propeta, no? At ang hindi sa bagay nito na binasa ko sa verse 7 ay ito ay nasipi, no, sa lumang tipan sa Osias chapter 6 verse 6, and then sinipi, no, sa lumang tipan at isinipi ng ating Panginoon sa bagong tipan sa Matthew 9:13, no. Ang batas ng Sabat ay ibinigay sa Israel bilang tanda ng kanyang kaugnayan sa Diyos, yung relationship nila sa Diyos, kung bakit ibinigay ang Sabat na ito. Ito'y malinaw sa Nehemiah chapter 9 verse 12 to 15, Exodus chapter 20 verse 9 to 11, Exodus chapter 31 verse 13 to 17. Kaya na lamang po ang magpasa niyan, no? Ngunit ito rin ay isang gawa, no, o act of mercy para sa kapwa-tao, gayon din sa hayop, upang bigyan sila ng kinakailangang pahinga bawat linggo. So, anumang batas sa rehiyon na salungat sa awa at pangangalaga sa kalikasan ay dapat tingnan ng may hinala. So, napakahalaga po noon. Nais ng Diyos, no, ang awa, hindi ang relihiyosong sakripisyo. Gusto niya ang pagmamahal, hindi ang legalismo. So, ang mga Pariseo ay nagsasakripisyo upang sundin ang kanilang mga batas sa Sabat, no, ay inaakala na sila ay naglilingkod sa Diyos. Inaakala na tinutulungan nila ang Diyos at nalulugod ang Diyos sa kanila. Kaya nang akusahan nila ang ating Panginoong Kristo at ang kanyang mga disipulo na inakala nila na ipinagtatanggol nila ang Diyos, no, na para lamang sila mga relihiyosong legalista ngayon sa mga nangyayari. So, pansinin na ang ating Panginoong Kristo ay umapela, no, bilang isang propeta, saserdote at hari, sapagkat alam natin ang ating Panginoong Kristo, siya isang propeta, siya isang pari at hari, no? At pansinin natin sa mga talatang ito yung pahayag ng kanyang ginawa, no, bilang pari, at yung tatlong paulit-ulit na sinabi na higit na dakila, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, no, ang higit na dakila sa mga bagay na ito. Halimbawa po ay yung pahayag niya sa kanyang ginawa bilang pari, no, siya ay mas higit o dakila kaysa sa templo na sinabi sa verse 6, no. Sa verse 6 makikita natin yan na sa 12 verse 6, ngunit sinasabi ko sa inyo, isang higit na dakila kaysa templo ang narito. So sa pagiging masasabi natin sa pagiging isang hari, no, mas higit pa siya at higit din siya sa isang templo. Mas higit na dakila ang narito, o kasama natin, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Yan ang nakita natin sa verse 6 bilang propeta, no, na ibinigay na halimbawa sa verse 41. Sinong propeta ito? Sa verse 41 chapter 12 ng Matthew, tingnan natin ang talatang ito sa verse 41. Ang mga tao ng Ninive ay tatayo sa paghuhukom na kasama ng lahing ito at hahatulan nila ito, sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas. At
masdan ninyo, may isang higit na dakila kaysa kay Jonas ang narito. Sino siya? Ang ating Panginoon Jesucristo pa rin, no? Ay makikita natin na bilang isang propeta na tulad ni Jonas ay mas higit siya kay Jonas. Sa verse 42, tingnan naman natin sa verse 42, higit siya bilang isang hari. Sa verse 42, ang reyna ng timog ay tatayo sa paghuhukom na kasama ng lahing ito at hahatulan niya ito sapagkat nanggaling siya sa mga dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. At masdan ninyo, may isang higit na dakila kaysa kay Solomon ang narito. Sino naman siya? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mas higit siya kay Haring Solomon. Kaya makikita natin yung mga tugon na ito, no, yung mga sinabi ng Panginoon sa mga apela niya, no, ay mas higit siya sa mga bagay na ito. Higit siya sa hari, higit siya sa templo, higit sa saserdote, propeta, ang ating Panginoon Jesucristo. Mas higit siya sa lahat ng mga bagay na ito. So sa pagdedeklara ng kanyang sarili, no, na Panginoon ng Sabat, sa verse 8, si Jesus ay aktual nagpapatunay ng pagkapantay niya sa Diyos. Bakit kanyo? Nung sinabi niya na ako ang Panginoon ng Sabat. Pero alam natin sa Genesis chapter 2 verse 1 and 3 ay malinaw din na ang gumawa ng Sabat ay ang Diyos. So nakita natin ang pagkapantay nila. At pagkatapos ipinatunayan niya ang pahayag na ito sa pamagitan ng pagpapagaling sa lalaking paralisado ang kamay sa verse 9 and 10. So nakakalungkot na ginamit ng mga leader ng relihiyon ang lalaki ito at ang kanyang kapansanan bilang sandata para labanan ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi natakot ang Panginoon sa kanilang mga banta. Ang hindi paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ay anuman no, ibang araw ay kapareho sa paggawa kung ikaw ay gagawa ng masama. No? So nangangatwiran ang ating Panginoong Jesucristo na kung ang isang magsasaka ay maaaring mag-alaga ng kanyang mga hayop sa araw ng Sabat, verse 11, no? Nagpakita ng pagmamalasakit ng pag-aalaga sa hayop sa verse 11, hindi ba natin dapat pangalagaan ng tao na ginawa ayon sa larawan ng Diyos, verse 12? Kita po ninyo, ang ganda ng mga paliwanag dito ng ating Panginoon Jesucristo. Tama nga naman. Kung sa hayop nga, inaalagaan natin, no? Inaayos natin, tinutulungan natin, ililigtas kung nasa panganib ang hayop nito. Hindi mas lalo na tayo mga tao na ginawa ayon sa larawan ng Diyos sa verse 12. So, masama kaya na tulungan ko siya, iligtas ko siya bilang isang tao, no, na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So, tinugon nila ang sadyang hamon na ito sa pamagitan ng pagbabalak na patayin ang ating Panginoon Kristo sa verse 14. Dahil sukol na sila, wala na silang mga katwiran. Okay? So, ang gagawin na lamang nila ay ang lumayo and then magplano ng ibang paraan upang puksain ang Panginoon Kristo. So, inakusahan nila siya sa kalapastanganan ng pagalingin niya ang paralitiko. Matthew 9 verse 1 to 8. Ang kawalan ng paghihiwalay nang kumain siya kasama ng mga kaibigan ni Mateo. Mark chapter 9 verse 11 to 13. Ngunit ang gawain ito ay mas masahol pa. Makita natin mga pinagagawa nila. Sinadya niyang nilabag ang batas ng Diyos. Siya ay nagtrabaho sa Sabat sa pamagitan ng pag-aani ng butil o pagpapagaling ng isang tao. So, ang tingin nila ay ito ay napakasama na sa ginawa ng Panginoon. So, ang tugon ng ating Panginoon sa kanilang puot, no, ay ang umurong na lang ang ating Panginoon. Hindi niya hinayaan na makipaglaban sa kanyang mga kaaway, kundi tuparin ang hula sa Isaiah chapter 42 verse 1 to 4 na nakita natin na
na hula na natupad dito sa chapter 12 ng Mateo verse 18 hanggang 21 na makikita naman natin sa Isaiah 42, 1-4 na ang kanyang mga kaaway ay tulad ng mga baling tambo, no? At pansinin ng dobleng pagbanggit tungkol sa mga hentil na isa pang pahiwatig mula kay Mateo na tinanggihan ng Israel ang kanilang hari o lang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ang hari at ang kaharian ay tinanggihan nila, ito ay mapupunta sa mga hentil. So ang pag-alis ng Panginoon sa puntong ito ay isang pag-asam sa kanyang pagretiro na inilalarawan sa Mateo kabanatang 16 hanggang 20. So sa panahon iyon, iniwasan ng Panginoon Kristo ang direktang pakikipaglaban sa kanyang mga kaaway upang manatili siya sa divine timetable ng Diyos hanggang siya ay maipako sa krus. So gayon din sa panahong iyon, tinuruan niya ang kanyang mga disipulo at hinanda sila para sa nalalapit na pagpapako ng ating Panginoon Kristo. So ano magandang paglalapat ang makikita natin dito? Na kung mayroon man na pinakamagandang prinsipyo na dapat nating panundan, walang iba kundi ang sa Panginoon. Oo, ang laban dito ay walang iba ang mga walang pananampalataya sa Kanya. Kaya ni-expect na ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod na sundan ang kanyang mga prinsipyo, no? Ang batas ng Diyos ay mataas at banal dahil siya mismo ang gumawa nito. Walang sino man ang makakagawa ng perpekto nito kahit ang batas ng Sabat. Maninaw kahit ang mga saserdote na inatasan nito, winalanggalang nila ito. Kaya naman para gumaan, nilagyan nila ito ng utos ng tao o tradisyon ng tao, ngunit sadyang mabigat pa rin ito. No? Mga hirap na hirap pa rin sila. So malinaw na itinuturo ng batas ng Diyos kung bakit ibinigay sa tao. Roma 3:20. No? Ang pagkakilala ng kasalanan. Ang makita mo, makita natin sa ating mga sarili na tayo ay isang makasalanan. Kapos sa kanyang kaluwalhatian. Roma 3:23. Malinaw rin na ang mga batas na ito ay mga anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan. Hebreo 10:1. No? Si Kristo mismo ang tunay na larawan ito, tulad ng Sabat, no? Na pinagtatalunan ng mga punong pari. At sinasabihan ng Panginoon ng kamalian at paglabag dito. Pero hindi ba nila alam, ito'y anino lamang sa Sabat na yan ay mismo at tahasang sinabi ng ating Panginoon Kristo sa verse 8, chapter 12 ng Mateo, sapagkat ang anak ng tao ay ang Panginoon ng Sabat. Siya ang tunay na magbibigay ng kapahingahang hinahanap ng tao sa mga lalapit at magtitiwala ng buong puso sa Kanya. Yun ang tunay na larawan, mabuting larawan ng Sabat na ito. Dahil siya ang higit sa lahat ng mga ito, no? Hindi masama ang tradisyon ng tao. Nagiging masama ito kung gagawing higit ito kay Kristo. Sa Usiya chapter 6 verse 6, sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa sa alay. Ang gandang prinsipyo ito, no? Wag natin daanin sa sobrang pagbibigay. At hindi natin inaalala ang loob ng ating puso o yung ating katapatan sa Kanya. Hindi kailangan ng Diyos yan. No? Kaya napakahalaga kung kamusta ang ating katapatan sa Diyos. No? Hindi nadadaan niya sa pagbibigay ng maraming material o ano paman. Ang napakahalaga sa Diyos, hindi niya kailangan yan. Kailangan niya, no? Ang tapat na puso sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba sa ating Panginoon. No? Hindi niya kailangan. Hindi siya nalulugod, no? Sa bagay na yun, kundi nalulugod siya sa katapatan natin kaysa sa ating iaalay sa Kanya. Mas mahalaga ang katapatan ng iyong puso sa Panginoon kaysa sa sakripisyong binibigay mo sa Panginoon. Ang sabi pa, ng pagkakilala sa Diyos kaysa mga handog na sinusunog. No? Anong pagkakilala mo sa Kanya? Gaano mo siya kakilala? Napakahalaga. Nakikilos at gagawa tayo ayon sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Para bang kung mahal na mahal mo siya, walang imposible na isasakripisyo mo ang lahat para sa Kanya.
No? Dahil gano'n natin makikita na mataas na pagkakilala natin sa Diyos. No? Hindi natin maibibigay ang ating sarili sa Diyos kung ang pagkakilala natin sa Kanya ay isang Diyos na ano, di ba? Pero kung pagkakilala mo sa Kanya, siya ang higit sa lahat at dakila sa lahat. Naniniwala ko walang mahirap na bagay na hindi mo gagawin para sa Kanya o ibibigay para sa Kanya. Kaya ang pagkakilala sa Diyos kaysa sa mga handog na sinusunog ng mga burnt offering. Mas mahalaga ang pagkakilala mo sa Diyos kaysa sa mga burnt offering mo. Ini-offer natin sa Kanya. Ito ang ilan sa mga prinsipyo ng Panginoon na maging prinsipyo rin sana natin. Okay? Bakit ka sumasamba sa Kanya? Bakit ka nagbibigay sa Kanya? No? Bakit ka magsasakripisyo para sa Kanya? Gaano mo siya kakilala? Kamusta ang iyong katapatan sa Kanya? Napakalaga po ng mga tanong ng mga bagay na ito sa atin, no, sa ating Panginoon sa Kristo. Bagamat ang titulo ng ating pinag-aaralan ay paghihimagsik na nakita natin, no, sa mga prinsipyo ng Panginoon, pero bilang nananampalataya sa Kanya, bilang sumusunod sa Kanya, yayakapin natin ang mga prinsipyong ito ng Panginoon na mula sa Kanyang mga salita. Okay? Hindi masama ang tradisyon. Nagiging masama ang tradisyon kung masigit pa ito sa ating Panginoon. Huwag tayong masyadong bumatay sa mga panlabas na kabanalan. No? Ang gusnais ng Diyos ay ang panloob na kalinisan, kadalisayan, katapatan ng ating puso para sa Kanya. No? Kaya nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Nandiyan ang Kanyang mga salita, nandiyan ang Kanyang mga prinsipyo na pwede nating panundan, panghawakan, pagtiwalaan, upang tayo ay gabayan ng Diyos, makapamuhay ng may kabanalan at kalinisan sa harap ng ating Panginoon. No? Yun po ay dalawa pa lamang sa mga nakita nating conflict o paghihimagsik laban sa Kanyang prinsipyo, laban sa Kanyang mga propeta. So next Sunday ay meron pa tayong mga ilan na tatalakay hindi sa paghihimagsik na ito. Ang susunod ay ang paghihimagsik laban sa Kanyang kapangyarihan. Chapter 12 verse 22 to 24, no? And then paghihimagsik laban sa Kanyang persona. Nawa po ay pinagpala tayo ng salita ng Panginoon at sana ay siyasatin natin ang ating mga sarili, ang ating katapatan sa Diyos, ang ating pagbibigay, ang ating pagsunod sa Kanya, gaano natin siya kamahal, no? Gaano natin susundin ang ating Panginoon sa nang higit-higit sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Kanyang tulong at biyaya sa atin. Nawa po'y pinagpala kayo ng masalita ng Panginoon at patuloy tayong sumamba sa Kanya, patuloy natin siyang paglingkuran, patuloy natin siyang mahalin. No, siya ay napakadakila, tapat sa lahat ng panahon at bawat sandali ng ating mga buhay. So, maraming salamat mga kapatid sa inyong patuloy na panalangin, no, at paglilingkod sa Panginoon. So, tayo po muna pa'y manalangin bago po tayo maghiwa-hiwalay. Let us pray. Salamat po, Panginoon. Patuloy na ikaw ay aming nununwalhati, dinadakila ang inyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga prinsipyo. Salamat po sa mga paalala na ibinigay mo sa amin na mas mahalaga sa iyo, Panginoon, ang laman ng aming puso sa katapatan, kalinisan ng aming puso, nang mas higit pa sa aming mga ibinibigay lamang na material o ano paman para sa inyo. Napakahalaga na nakikita mo ang aming puso na ito'y maging malinis, dalisay, na may katapatan sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong paalala sa amin na patuloy pagpatawan mo ang lahat ng karumihan na nagagawa namin sa inyo sa isip, salita at mga gawa at paglilingkod na hindi maganda. Panginoon, ipatuloy niyo po kaming tulungan, palaguin sa pananampalataya at patuloy na magtiwala sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po ng kalakasan ng bawat isa, ang bawat pamilya na sa iba't ibang bansa na kayong patuloy na maglalaan ng kanilang mga pangangailangan. Patuloy na ingatan mo ang mga pagtatrabaho, ang mga naghahanap ng trabaho, kayo po ang mag-ingat. Ang mga nag-aaral, kayo magbigay ng karunungan sa kanila. Anumang mga pagsubok, Panginoon, na naranasan namin sa aming mga buhay, patuloy mo kaming samahan
sapagkat kami ay magtatagumpay dahil ikaw ay nagtagumpay na. Salamat po ang mga may karamdaman, kayong patuloy na magpapagaling. Patuloy mo pagpalain ng Majuro Christian Church, magpatuloy na sa pamagitan ng iglesyang ito ay maipangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao, at makapagbigay po, Panginoon, ng pagpapalakas sa mga banal mo, Panginoon, mga kapatid sa Panginoon sa pananampalataya, at gamitin mo ito, Panginoon, upang patuloy na maging daan sa amin sama-samang pagsamba, pagpupuri at paglilingkod sa inyo. Salamat po. Patuloy mo pangunahan ang bawat isa, at binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, at patuloy po kayong mag-iingat at patuloy po tayong pagpalain ng kanyang mga salita at gabayan tayo sa lahat ng ating pamumuhay. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo.